How's it? How is it? How is it? Yeah. Hi guys! Kamusta kayong lahat? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Today is sunny day. This past few days guys, it was raining crazy. I think 2 days nang umuulan ng malakas guys. And halos hindi kami makalabas ng bahay. But thank God today, kahit medyo gloomy and windy guys, at least may nagpasilip ng konti itong araw. Ayan, and yeah, as you can see guys, ay iba yung aking setting ngayon. Nandito ako sa loob ng sasakyan and mga puno po yung aking background dahil nandito po ako ngayon sa park. Nagpapahinga lang po ako ng konti dahil maya-maya ay may pasok po ako ng 23 hours shift. And sabi ko nga guys, dahil iba yung aking setup or yung setting ko ngayon, ay mag-vlog ako saglit dahil most of the time ay sa bahay nyo ako nakikitang nag-vlog. Okay? So, for today's episode guys, ay share ko sa inyo yung mga hindi ko na-share sa aking previous vlog. Share ko sa inyo kung magkano nga ba ang aking gastos sa aming hagdan na gawa sa kahoy, yung ceiling works plus painting, and painting po sa loob at labas ng bahay. Before anything else guys, uulitin ko po sa inyo na this is not to brag but to give an idea lang po sa mga gustong magpatayo ng bahay in the future or sa mga nagpapatayo ng bahay ngayon. And also guys, with the hope na makapagbigay tayo ng inspiration po sa mga kabataan, sa mga kaedad po natin, or sa kahit hindi natin kaedad na gustong magpatayo ng bahay para sa kanilang pamilya or sa kanilang mga magulang. Okay, maraming salamat po sa mga subscribers ko at sa mga patuloy na nanonood ng aking mga vlogs. Kung bago ka lang sa aking channel, I am Joanne. I am living here in the US with my husband Eli together with our 2 kids, Nathan and Ethan. So, sa aking previous vlog nga guys, ay diniscuss ko kung magkano ng aking nagastos sa mga railings, glass railings, modular kitchen, and sa aming canopy po para sa aming dirty kitchen. Also yung window grills. And yeah, para po sa mga hindi nakapanood ng aking previous vlog, ay shinare ko doon kung ilan nga po yung ating lot area as well as yung floor area natin and yung mga parte po ng bahay po namin. Dahil isa po ito sa nakakaapekto po sa magagastos. Dahil nga po kung mas malaki po yung ating floor area, mas marami pong materials ang kakailanganin and mas matagal po yung completion po ng trabaho. So, para po sa mga hindi po nakapanood ng aking previous vlog, ay ulitin ko lang po ngayon para po magkaroon po kayo ng idea po kung magkano po yung magagastos pag ganito po kalaki yung floor area po. Okay, yung aming lot area ay 301 square meter. Yung floor area po is 345.5 square meter. Yung bahay po namin ay may 6 na bedroom, may 4 na CR and bath, may isang living room, may isang dining area, may isang coffee bar, may isang sitting bar, may isang kitchen, may isang service area or dirty kitchen, may isang carport po na kasyang 2 sasakyan, may isang malaking balcony po sa taas, at may isang maliit na balcony sa likod po ng bahay. So, yun po yung mga part po ng bahay po namin. So, for the stairs po, nagawa po ng wood, kontrata po yung
kinuha ko po doon. So ito po ay nagkakahalaga ng 23,000 pesos. Ang gagamitin po nila ng kahoy ay malapututan. Kung hindi po kayo familiar po sa kahoy po na ito po ay hardwood. Pag hardwood po yung gagamitin po ay hindi po ito nagbubukbok. Kumpara po sa mga hindi po hardwood na kahoy guys, after some time or after some years ay posible pong magbukbuk po yung kahoy na hindi po hardwood. So Nara po sana guys yung kukuhanin ko, pero medyo may kamahalan dahil initially nga po ay hindi naman po wood yung aking planong ilagay po sa stairs po namin, but recently na pag-isip-isip ko na it is safer kung wood na lang po yung gagamitin. Ang pinili ko po ay yung susunod po sa Nara, which is yung malapututan. So, ang kontrata po ng hagdan po namin na gawa po sa kahoy ay nagkakahalaga po ng 23,000 pesos. Next guys ay yung ceiling works po plus painting. So, gagamit po sila doon ng metal flooring as well as Hardiplex and Boysen paint. So, yun po ay kontrata din po yung aking kinuha doon. Ito po ay nagkakahalaga ng 180,000 pesos. So, sila na po ang bahala sa materials as well as yung labor. For the painting po sa loob at labas po ng bahay, so gagamit po sila dito ng Boystick skim coating if I'm not mistaken, and then yung Boysen po na paint. So ito naman po ay nagkakahalaga ng 280,000 pesos. But ako po ay humingi po ng konting tawad, kaya po natawaran ko ito ng 10,000 pesos. So, ang halaga na lang po ay 270,000 pesos. So, for the ceiling work plus painting as well as yung painting sa loob at labas ng bahay, ay nagkakahalaga ng 450,000 pesos. So, guys, yun po lahat-lahat yung amount na aking magagastos. Ayan, malapit-lapit na po tayo na matapos. After po ng painting and ceiling, guys, ang natitira na lang pong trabaho sa bahay ay yung installation po ng mga lighting as well as yung mga installation po ng mga appliances, and then mga furniture na lang po yung kulang po sa bahay. So yeah, marami pa pong gastos, pero I am so happy guys na kahit papaano ay nagkakaroon na ng magandang itsura po yung bahay po natin sa Pilipinas, and thank God po dahil hindi po tayo pinapabayaan ng Panginoon, pinoprovide po niya yung ating pangangailangan. Yes guys, thank you so much sa pagsama po sa aking vlog ngayon, and yeah, ingat po kayo kung nasan po kayo. God bless. Bye-bye.